Sila lahat. Diba? Meron dito yan. Ha? Problema namin yan ni Consul Bull, saka ni Conje. Yung surrogate mother na yan. Banned ho yung surrogacy in Hong Kong. It's banned. Opo, opo. Sige po, mamaya po, mag-ano po tayo, mag-question and answer po tayo. So, kaya namin kayo tinatawag, iniimbitahan, hindi lang sa matagal na tayong hindi nagkakasama-sama, no? Gusto rin namin makatulong kayo. Kayo naman din ang inaasahan namin para mapalaganap yung ating mga mabuting gawain para sa mga kababayan natin para hindi sila mabiktima. At kami naniniwala na tutulungan nyo kami. Lalo yung mga community leaders dito, marami kayong mga membro, may mga kaibigan kayo, yung matagal na rito. Yung ating mga kasama sa media, si Attorney Desi, sila Azon, sino pa sa media rito? Merian. O si Merian, yan. Para may palaganap natin at makatulong tayo sa mga kababayan natin. Kasi marami talaga ang nabibiktima. Yung nasa amin, reported lang yun ha. Reported lang. Yung unreported, mas marami yun. Kasi nagre-report lang naman sila pag nagka-problema sila eh. Pag hindi nagkaka-problema, hindi yan magre-report. Diba? Ngayon, anong ginagawa sa Hong Kong? Transit kasi ito, transit. Kung hindi man hindi sila nagre-recruit sa Hong Kong, dito nila dinadaan sa Hong Kong. Unang modus nila, yung ating balik manggagawa. Balik manggagawa. Tapos na dito. Nasa Pilipinas, pabalik dito. Eh yung ating OEC, pwedeng kunin online. Diba? May OEC na sila. May kontrata sila. Diba? Kasi the same employer, the same work site. Pero hindi sila pupunta dito. Dadaan lang ng Hong Kong, pupunta ng kung saan. Europe, Australia, Dubai. Dubai na rin, nagawa na rin yung Dubai ngayon. Tumadaan din sa Dubai. Ngayon, ano na nangyayari? Diba, ginagawa tayong transit point. Tapos minsan, nasa airport ako, may sinundo ako, may tatlong babae doon. May dumating, tatlong immigration. Nandun ako sa likuran nila, sa upuan. Doon sa, arrival area. Sabi niya, why are you still here? You arrived this morning. It's already nighttime. Where's your final destination? Hinahanapan sila. Wala silang may pagkitang ticket kasi papadala pa lang daw yung ticket. From Dubai, from Riyadh, yung isa. Tatlo silang babae, papadala pa lang. Tapos, hinahanapan sila ng kontrata. Marunong din yung mga immigration pala natin. Kasi nagpapaus na rin sila dito sa atin. By the way, Immigration, Labor Ministry, Financial Services, at iba pang mga ahensya ng Hong Kong government nagra-ride on na rin sa paus natin para makatulong sa mga bagong dating na hindi mabiktima. No? Yung iba dyan, 3 times a month, twice a month yung iba. No? Mamayang tomorrow hanggang every day that we have paus. Kasama na natin sila, no? Para makatulong. So yun, yan yung tatlo. Sinabihan sila, OEC. Nagulat ako, alam nung immigration, yung Overseas Employment Certificate. May OEC din. May OEC. O then, nung umalis na immigration, I give you 1 hour. If your ticket will not arrive, we will work out for your deportation to the Philippines. Pag-alis ng immigration, kinausap ko, saan ba kayo punta kabayan? Kasi yung agent namin, baka naman illegally recruited kayo. Patingin ng kontrata. Binigyan yung kontrata. Yung kontrata, yung gawa-gawa lang. Pero may perma ng labat May perma ng labat doon sa Dubai, sa Riyadh. Pero nakikita ko yung discrepancy kasi walang OR number nakalagay. Kasi sa Middle East nakalagay, kahit dito may OR number, blank yung OR number. Yung perma lang. Sabi ko, mukhang alanganin yung kontrata mo, magsabi kayo ng totoo. Hindi yan dumaan sa MWO. Pero hindi ako napakilala. Sabi nila, sir, yun nga kasi maganda yung trabaho yung offer sa amin. Ito sa Dubai, ganyan. Huwag kayo magpabiktima ng ganyan. O, sino ba yung agent mo? Kausapin ko. Tinawagan nila. Tapos sinabi, may kakausap sa inyo. Sinabi kasi taga-consulate. Ayaw na akong kausapin. Ayaw na akong kausapin. Tapos, wala nang ticket na dumating. Pinababalik sila. Pinababalik sila ng immigration on that night. Pinababalik. Sabi ko, pagdating doon, humingi ng tulong. Meron tayong desk doon sa airport.
tribal area, OWA tsaka DMW. Lumapit kayo doon at sabihin nyo na biktima kayo ng illegal recruitment. Mga matatagal ng workers yun ha. Hindi mga baguhan yun. Diba? Hindi baguhan yun. O, kaya yun, uwi sila. Marami pala dito, dinadaan dito. Hindi ko na kinausap yung immigration officer kasi dumating na yung susunduin ko eh. Siniguro ko lang na makabalik na sila sa Pilipinas. So ganyan lang, madali lang naman tandaan mga kabayan eh. Pag nanghingi ng pera, nagbigay ng pera, dito manggagaling, hindi sa Pilipinas, at hindi dumaan sa legal na proseso. Ganun lang kasimple. Mabilis lang yan. Okay. So ito yung mga prohibited acts na kung sakali ganyan nangyayari sa inyo, illegal recruitment yan. And kahit yung mga lisensyadong agency ay po pwede dyan. Pwede silang ma-charge ng illegal recruitment. Katulad ng, balik muna dun sa isa. Contract substitution, yun ang marami oh. Pagdating mo, meron kang bagong kontratang pipirmahan, bawal yun. Dapat yung pinirmahan mong kontrata sa Pilipinas, yun ang ipapairal pagdating dito. Yan. Overcharging, more than 1 month, yun lang yung maximum allowable placement fees. Misrepresentation, yung magkakaiba yung employer mo pagdating, iba yung employer, iba yung work site. Diba? Kunyari, kung sa Saudi Arabia ka, nakalagay sa kontrata mo, Riyadh, Saudi Arabia. Pagdating mo doon, sabihin sa employer, hindi, sa Jeddah ka. Sa Jeddah ka, pero the same company, bawal pa rin yun. Kasi ang pinirma mong kontrata, Riyadh lang. Pero pag nakalagay sa kontrata mo, KSA, Kingdom of Saudi Arabia, hindi ka pwedeng magreklamo. Kahit saan ka sa buong Saudi ipat-lipat. Kaya kung may jowa kayo sa Riyadh, lagay nyo Riyadh. Para makita kayo sa Riyadh. Kasi pagdating mo doon, kung ilipat ka sa Al-Kubar or sa Jeddah, siyempre magre-reklamo ka. Kung ang jowa mo nasa Jeddah, palagay mo dyan, Jeddah po ang worksite ko. Huwag kang papayag na KSA yan. Diba? O kaya, kunyari sa Taiwan lang nakalagay, wala nakalagay Taipei, Kaohsiung, o Taichung, di ba? Eh, marami din nagjojowa dyan, di ba? So, kaya nagre-reklamo. Tapos pagpunta sa opisina ko, sabi ko, oy, kapag Taiwan man nakalagay dito, wala man nakalagay na Kaohsiung. Ibig sabihin, kahit saan ka sa Taiwan, pwede ka. Job site mo yung buong bansa na yun. Pero kung nakalagay Taipei, dito pala sa Taipei. Kung ililipat ka, subject to your agreement. Mag-uusap kayo ng maayos. Kasi ang iniiwasan dyan, displacement. So huwag kayong papayag ng gano'n. Yan, mga madali na yan. Failure to report. Itong failure to report, yan yung madalas na problema ng agency. Kasi, pag may nangyayari, obligado yung agency mag-report within 24 hours. Kunyari, meron tayong kababayan dyan na nagsusuntukan sa Chowking Mansion. Chongking ba yan? Chowking. Chowking? May alahalo doon. Tapos yung pinag-aawayan nila, lalaki lang pala. Tumboy. Dapat yung agency mag-report ka agad. Hindi yung patatagalin pa. Kasi yung Manila, pag pumunta yung kamag-anak ninyo sa DMW, siyempre si Secretary tatawag sa akin, Cesar, alam mo ba to? O hindi, nabulag ako. Hindi ko alamin ko pa. Kailangan mag-report yung agency. Pag hindi siya nagre-report, yan, illegal, prohibited acts rather. Prohibited acts ng mga licensed recruitment agencies. Hindi naman pwedeng kumita lang sila, alagaan nila dapat kayo kasi hindi naman kayo merchandise. Tao kayo dapat alagaan. Kaya yung kapakanan ninyo, yung welfare ninyo, yung employment rights ninyo ay dapat pangalagaan ng inyong agency. Hindi